Ngayong linggong ito, ating pinagliligayan ay pinahayag ni Jesus. Sabi nga po ay, yung ako ay si ako nga. Kaya nga ngayon ay muling ibinabalik ni Jesus natin na mula panuna, ako ay ako na. Yung kung inyong maalala ng mga verse, tayo na sa stigma sa Martes, pinaliwanag ko na yung sa ilang ako ay ako na, ay bahagi na matagpuan pa namin mula sa aklat ng Genesis. Nung tinanong ni Abraham kung yung apoy na nagdiliyang, yung puno nagdiliyang ng apoy, kung tinanong ka kung sino siya, sabi ng dinig ni natin, ako ay si ako nga. So, sa Hebreo, yun ang ibig sabihin ng salitang Yahweh. Yahweh, ako ay si ako nga. Kaya nga, bahagi yun. Kaya kung minsan yung mga kapatid tayo ng mga hindi Katoliko, at lalo-lalo na yung mga hindi naniniwala na sa Jesus ay Diyos, kanilang paniniwala lamang na si Jesus ay tao. Kasi yung sabi nila ay hindi naman sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Hindi raw yan sinanamos. Maluwanag ko sa Ebanghelyo na pakinggan natin, ako ay ako na. Mula pa sa ipinahayag sa banal na kasulatan, yung sinabing ako si ako nga. Kung i-translate natin yung meron, ay ako ay si Yahweh. So, bahagi yun ng pagkilog. So, talaga na natin yung Yahweh. Yung Yahweh ay yung pagkilala na Diyos, ang Diyos Ama. Pagamal may iba't ibang tama, may Yahweh, may El Shaddai, may Jehovah, may bahagi ng makikita natin sa banal na kasulatan. Pero yun yung ipinamamanig na sinabi ko siya. Kaya anong reaksyon ng mga Hudyo? Gusto nilang batuhin si Jesus. Kasi yun ay sa pagkaunawa nila ay blasphemy. Itinuturi mong Diyos ka. Bahagi ko ng pagkilala natin para sa atin, alam natin si Jesus ay Diyos. Ang ikalawang persona ng Pagka-Diyos. So bahagi ko ng aming tamo natin. Hindi lamang sa sinugo ng Ama. Bahagi ko sa maraming sinugo ng Diyos. Pero hindi lang siya tao. Siya ang Diyos na naging tao. Kaya napakahalaga ng patuloy namin pagmimigay na maunawaan natin sa ating mga kasi kapag sinabi natin Mesiyas, kasi masabi na si Jesus ay Mesiyas, pero hindi sa Diyos. Ibig sabihin ay siya lamang ang tagapagdala ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kailangan
lamang ang tagapamagitan. Pero hindi pwede yung tagapamagitan ay tao lamang, no? Para magtulong sa ating kaligtasan. Bahagi o, bagaman maraming ginamit ng Diyos na mga tagapamagitan na tao lamang, katulad ng mga ni Abraham, ni Moises, ni Jacob, na mga propeta, na mga hukom sa lumang tipan, na mga hari. Pero hindi yun ang mga nagligtas sa ating mula sa kasalanan. Bakit? Hindi pwedeng tubusin tayo ng isang tao lamang, sapagkat ang pinagkasalanan natin ay ang Diyos. Kahit na lahat tayo magkaisa na ialay natin yung ating sarili, hindi natin kayang tubusin ang ating pagkakasala. Kinakailangan natin na ang tutubos sa ating kasalanan ay ang Diyos. Bahagi yun sapagkat ang pinagkasalanan ay ang Diyos. Hindi pwedeng magkasya ang lahat ng ating paghihirap para tayo ay iangat mula sa pagkakasala. Hindi tayo pwedeng iligtas kahit na tayo magsama-sama dahil hindi natin kayang pantayan ang ginawa natin pagkakasala, sapagkat ang pinagkasalanan natin ay ang Diyos. Kaya maliwanag sa Ebanghelyo natin nabanggit ngayon na pinapahayag ng Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Ako ay si Ako Ma. Well, bahagi ko yun ang paninilay, pero yun tunawa ko na makita natin kasi kanya sinasabi ng iba na tao lang sa Jesus. Hindi ko pwede tao lang sa Jesus. Bahagi ko. Sabi ko nga, yan sa pinaya, tututusin, ay matagal na pinahayagan ng simbahan noong pang taon na mga 340s. So, ang tawag na natin dumili, Arianism. Tao lamang sa Jesus. Sa ating maliwanag na si Jesus ay tao at Diyos. Ang Diyos na naging tao. Pero hindi niya iniwanan ang kanyang pagka-Diyos. Kasi doon lamang natin higit na mapakinabangan ang pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng pag-aandog mismo ng sarili niya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Doon lamang natin hindi na makakamit ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan mismo ng pag-aalay ng sarili sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi yun. Kaya marami po kumulusin na naiyangan natin yung turo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Pero yun ang mahalagang makita ko natin na ang ating kaligtasan ay ang kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos na naging tao. Kaya mahalagang makita natin na kakibat din ito
kasi siya ay tao. Kaya may tawag natin dito ay bahagi ng pagkilala na si Jesus ay tao at Diyos. Para higit natin pakinabangan ang pagliligtas ng Diyos. Pero ano yung hamon na pinapamalig ko sa atin ng pagkinabangan? Na higit natin makita, higit sa lahat, yung pagkilos na nawa ay higit natin makita sa pagpalitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung mukha ng awa ng Diyos na nawa makita natin na maging gabay natin at maging susi natin sa pagtuklas ng maraming kaluluwanan na ipinamamanid sa atin ng buong kapal. Yan sana natin panginabangan yung palaging pinibigyan natin ng pansin. Yung mga sakramento, ayan ay simula sa sakramento ng binyag. Bahagi yun, may ating panginabangan ang buhay na walang hanggan. Maging kabahagi tayo ng pagliligtas ng Diyos. Yung banal na Eucharistia, na makasalo tayo sa bibig na inyanda ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng kanyang katawan at dugo. Yung sakramento ng kumpil, kayo ba inyanda na rin sa kumpil? Kasi matanda na kayo, yun o? So, kasama na ng sakramento ng kumpil. So, bahagi ano yung binibigay ng sakramento ng kumpil? Yung tamang pagpapasya. Bagaman tayo ay binigyan ng Diyos ng utang. Sabi nga natin, at sana magkabit natin lalo-lalo na yung critical thinking. Para malaman kung ano yung totoo at mali. Pero huwag natin kalimutan yung yung biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa sakramento ng kumpil na makita natin yung katotohanan at dulot ng pagliligtas ng Diyos. Yung kumpisal, bahagi yun na kung saan ay yung paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Bagaman tayo ay bininyagan na, pero alam natin na tayo ay kakasala, so hindi tayo ng kapatawaran. Sakramento ng kasal, para sa mga taong nais na pumasok sa buhay ng asawa, para gabayan yung sakramento ng kung mayroong magpapari at yung sakramento ng pagpapahi ng langis doon sa mga may sakit na nawa ay higit natin nakita yung kagalingan ng katawan at ng espiritu. Pero yun, dala bahagi na huwag natin kalimutan na gabayan tayo. Kasi ito yung tinatawag natin mga sakramento. Panlabas sa tanda na itinatawag ng ating Panginoon sa Kristo para tayo ay tulungan na harapin ang mga hamon ng daigdig na ito habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito hanggang makamit natin yung kaganapan ng buhay na dulot ng ating Panginoon sa Kristo na makapiling tayo niya doon sa Kanya